Marami nga po mga idol na mga fans ng Golden State Warriors ang nag-alala matapos matapilok kahapon si Stephen Curry sa kanilang pagkatalo kontra sa Chicago Bulls, since hindi nga talaga ganun kagandahan ang nangyari dahil sa maaga nitong pag-alis. Kaya dahil dyan, agad nga po siyang sinuri ng kanilang kupunan at sa kabutihang palad, wala rin naman nga pong nabaling buto sa kanyang paa. Yes mga idol, hindi rin naman nga malala ang natamong injury nito na isang napakagandang balita para sa kanila. Pero sa kabila nga po niyan mga idol, expected pa rin naman mawawala si Stephen Curry ng kaunting games sa kanilang mga susunod na laro. Kaya dahil dyan, kailangan na nga pong mag-step up ang kanilang mga natitirang players sa kanilang lineup kung gusto man nilang manalo at umabante sa Western Conference. Pero mukhang magiging ready rin naman dito, especially si Klay Thompson na siyang inaasahang mangunguna sa Warriors pagdating sa opensa kasama si Andrew Wiggins. Samantala dito naman, naiwasan nga po ng Dallas Mavericks na bumagsak sa pang-siyam na pwesto sa Western Conference kahapon matapos nilang maipanalo ang kanilang last game kontra sa Miami Heat. At katulad nga po ng inaasahan, ang kanilang superstar na si Luka Doncic na naman ang nagbuhat sa kanila. Pero sa kabila nga po ng napakalaking stats na itinatala nito na umaabot ng 34.6 points, 9 rebounds, 9.8 assist a game, hindi pa na naman ito napipigilan ang kanyang sarili na magreklamo sa mga officials. Yes mga idol, parati nga nitong sinisigawan ang mga referee, gayong madalas lamang nga po siyang nakakasungkit ng foul sa kanilang mga laro. Kaya dahil dyan, marami na rin naman nga pong mga fans ang naiinis kay Luka Doncic, since eto nga ang number 1 na reklamador na NBA player, lalo pa hindi natatapos ang mga laro ng Dallas Mavericks nang hindi siya nakikipagbangayan sa mga referee. Syempre dito naman sa ating huling storya, bago pa man magsimula ang laro ng Lakers at Milwaukee Bucks, inanunsyo na ni Coach Darvin Ham hindi maglalaro dito ang kanilang superstar na si LeBron James bunsod ng injury sa kanyang paa. At kasabay nga po niyan, inanunsyo rin naman dito ng Milwaukee Bucks ang kanilang superstar na si Giannis Antetokounmpo kasama si Damian Lillard na maglalaro. Kaya dyan pa lang, dehado ang literal ang Los Angeles Lakers. Pero sa kabila nga po niya, nagawa pa rin naman kahit papano ng Lakers na makasabay sa simula ng kanilang laban matapos maging maganda ang umpisa ng kanilang mga starters sa pangunguna ni Anthony Davis. Ngunit sadyang nahirapan pa rin naman talaga ang kanilang kupunan na madepensahan at mapigilan ang opensa ng Milwaukee Bucks, lalo na si Giannis Antetokounmpo na parating sumasalaksak sa ilalim ng basket. Kaya nagagawa pa rin naman nga po ng Milwaukee na makaunang makalamang. Mabuti na lamang nagawan pa rin naman nga ng Lakers na makagawa ng adjustment at makasabay at syempre maidikit ang laro sa pag-step up ng ibang mga malalaro. At simula nga po niyan, back and forth na nga ang kanilang labanan kung saan nagpalitan na lamang nga sila ng opensa. Pero simula lamang nga po nang magsimulang umarangkada at mag-init si Anthony Davis at ang shooting ni Austin Reeves kasama si D'Angelo Russell, nagawa nga po ng Lakers na makuha ang kalamangan sa kanilang laro hanggang sa maipanalo nila ang kanilang laban na siyang nagpaangat sa kanila ng 35 wins. Literal, upset nga po ang nangyari ngayon sa kanilang laban. So that's it mga idol. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga nangyayari sa NBA. I-follow nyo na ang ating Facebook page, J-Zone TV. Thanks for watching mga idol. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.